Welcome to Pinoy 10 kung saan iisa-isahin natin ang 10 pinaka ng mga Pinoy sa iba't ibang bagay. Agree or disagree? Time-space warp. Ngayon din, Episode 2, Top 10 Signs ng mga cheater sa relasyon. Naghihinala ka bang niloloko ka na ng karelasyon mo? Ito ang 10 pinaka-signs nito. Number 10. Iba na ang trip. Kung biglang nag-iba ang mga hilig at trip ng iyong partner, maaaring may nagbago sa kanilang buhay na hindi mo alam. Baka ito ay nagmula sa ibang tao na nag-influence ng kanyang bagong pananaw sa pag-ibig. Ang pagbabago sa pananaw at mga hilig ay maaaring maging tanda ng pagbabago sa interes ng partner na maaaring nagmula sa mga bagong karanasan o kakilala. Number 9. Palaging nag-overtime sa lakaran. Hindi lamang trabaho ang pinagtutuunan ng pansin, pati na rin ang socializing. Kung palaging nag-overtime sa paglabas, baka hindi lamang trabaho ang kanyang inaatupag. Ang madalas na pag-overtime sa paglabas ay maaaring magpapakita ng interes sa iba pang mga bagay o bagong karelasyon. Number 8. Nawawala ang sweetness. Kapag biglang nawala ang mga sweet gestures at pagmamahal na dati pinaparanas niya sa iyo, maaaring nagbago na ang love ng iyong partner. Ang pagkawala ng sweetness sa relasyon ay maaaring maging tanda ng lumalalang pagkawala ng koneksyon at pagmamahalan. Number 7. Madalas magreklamo. Ang paulit-ulit na pagrereklamo at pagpapahayag ng hindi na siya natutuwa sa relasyon ay maaaring tanda na hindi na masaya ang iyong partner at naghahanap na ng iba. Ang pagrereklamo ay maaaring maging isang paraan upang ilabas ang mga saloobin at hindi pagkakasunduan sa loob ng relasyon. Number 6. Laging may excuse. Ang palaging may dahilan para hindi makipag-date o magkasama ay isang malaking palatandaan na meron na siyang iba. Kapag palaging may emergency o importanteng gawain, maaaring may ibang plano ang partner mo. Ang pagiging laging may dahilan ay maaaring maging isang paraan upang ilihis ang pansin at linlangin ang kapareha sa tunay na layunin o agenda. Pwedeng yun ang oras ng kanilang pagkikita. Pinapag-overthink lang kita. Number 5. Nagpalit ng password. Kung madalas magpalit ng password sa mga social media accounts at email, maaaring may itinatago. Ang pangangailangang itago ang mga convo sa Messenger ay malamang na may mali sa relasyon. Ang pagpapalit-palit ng password ay maaaring maging paraan upang linlangin o itago ang mga aktibidad sa online na maaaring hindi mo dapat makita. Number 4. Madalas mag-OT. Marahil ay totoo nga na madalas mag-overtime sa trabaho ang partner mo, ngunit kung ito ay laging nauuwi sa pagiging late sa inyong dates o hindi pag-uwi sa bahay. Ngunit baka hindi trabaho ang tunay na dahilan. Ang pagiging palaging late o hindi pag-uwi ay maaaring nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa oras at ang relasyon nyo dahil may iba na siya. Number 3. Masikreto sa cellphone. Kung laging may password sa cellphone at ayaw ipakita ang laman, baka may itinatago. Ang pagtatago ng mga social media activity niya mula sa iyo ay maaaring nagpapahiwatig ng mga lihim na ugnayan. Ito ay hindi lamang tungkol sa privacy, ngunit maaaring maging tanda rin ito na meron na nga talaga siyang iba. Number 2. Laging busy. Kadalasang dahilan ng mga cheater ang pagiging busy sa trabaho o iba pang gawain. Ngunit kung palaging hindi magawa ng oras ang relasyon at laging busy, maaaring may ibang intensyon na. Ang sobrang pagiging abala ay maaaring maging isang paraan upang mapagtakpan sa iyo ang iba pang mga gawain tulad ng kangkangan nila ng kerida niya. Number 1. Ghosting. Paboritong diskarte ng mga manloloko. Kapag biglang nawawala ang iyong jowa nang walang anumang paliwanag, maaaring may ibang kaharap na problema o mas masakit pa, ibang tao.
Ito ay hindi lamang simpleng pagkawala, kundi isang masakit na pagtanggi na nagbibigay daan sa maraming katanungan at pagdududa. Ito kasi ang pinaka-safe exit sa isang relasyon. Walang away-away o diskusyon. Yung tipong tatanggapin mo na lang na natabangan na siya sa'yo. Ayan, na-triggered na ba ang paghihinala ng lahat? Good luck, mga Miyama!